Sa gitna ng mainit na panahon sa Tarlac, isang makasaysayang kaganapan ang nasaksihan sa Camp O'Donnell, ang kauna-unahang live fire exercise ng Sabra Light Tank ng Philippine Army. Mounted ng 105mm cannon, sunod-sunod na tinarget ng mga Sabra Light Tank ng Philippine Army ang mga kunwari kalaban sa layong 7 hanggang 800 metro. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ang mga tangke sa field training exercise simula nang dumating ito sa Pilipinas noong nakaraang taon. Ang senaryo, mayroong grupo ng kalaban na naisakupin ng bansa. Para mapigilan ng kalaban, didepensa ang Philippine Army gamit ang iba't ibang armas, kabilang ang Atmos 155mm self-propelled howitzer, 81mm at 60mm mortars, at ang Sabra Light Tank. As I mentioned, na-focus natin dito is combined arms warfare. So for ground operations, it's a combination of infantry, artillery, and armored units working side by side together. So part of it is not only do we test the capability of these arms, but also how they work together as part of a combined arms team. Nabili ng Pilipinas ang 30 units ng Sabra Light Tank sa Israel sa halagang 94 billion pesos sa ilalim ng AFP Modernization Program Horizon 2. 2023 at 2024 dumating sa bansa ang ilang unit nito. Kayang tamaan ng Sabra Light Tank ang target sa layong 11 hanggang 16 na kilometro. Bahagi ang isinasagawang pagsasanay ng Katex-Katihan o Combined Arm Training Exercise na naglalayong palakasin ang combine and control capabilities ng hukbong katihan upang pataasin ang kahandaan sa depensa. Ang pagsasanay ay para sa mga sundalong Pilipino, bagamat may presensya ng sundalo ng Amerika. Ayon kay Brigadier General Michael Lohico, nandito sila para gabayan ang mga sundalong Pinoy. Those are members of the 5th SFAB. They are here. They are advising us. They also provide subject matter expert exchanges between us and our between them and our troops. So they're not only deployed here; they're also deployed all over Asia. They are part of. They belong to the first corps of the U.S. Army. Ang Katex-Katihan ay paghahanda na rin ito para sa mas malaki pang mga pagsasanay gaya ng selective exercise at balikatan na isasagawa ngayong buwan ng Marso at Abril. Mas malaki rin ang isasagawang balikatan ngayong taon kumpara sa nakalipas na taon dahil bukod sa Estados Unidos ay sasama rin ang Australian Defense Force, Japan Defense Force at iba pang kaalyadong bansa. Okay, so this balikatan for this year, it will be our full battle test. So we will be executing the concept of operations for our bilateral defense of the sovereignty of the Philippines. Opisyal na nagsimula ang Katex-Katihan noong March 3 at magtatapos sa March 12. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa itong bahagi ng pagsasanay na hindi lamang teknikal kundi simboliko rin. Isang patunay ng patuloy na hakbang ng bansa patungo sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ang Sabra Light Tank ay isang advanced armored vehicle mula sa Israel na bahagi ng Horizon 2 phase ng AFP Modernization Program. May kakayahang magsagawa ng precision strikes at may sapat na mobility para sa mga operasyong pang-teritoryo. Ito ay tunay na game changer para sa ating Army. Ngunit, ang tanong, sapat na ba ito? O ito'y umpisa pa lang ng mas malalim na usapan tungkol sa seguridad at depensa ng bansa? Habang kahanga-hanga ang performance ng Sabra sa field test, mula sa bilis ng pag-target hanggang sa accuracy ng pagputok, hindi natin dapat kalimutan na ang teknolohiya ay kalahati lang ng laban. Kailangan nito ng mahusay na maintenance, sapat na logistical support, at higit sa lahat, mga sundalong sanay at handang gumamit nito sa aktwal na operasyon. Sa mata ng marami, ang pagbili ng makabagong kagamitan ay gastos.
Pero sa mata ng isang nagmamahal sa bayan, ito'y pamumuhunan sa kalayaan, kapayapaan at soberanya. Mensahe ito sa sinumang may balak manamantala. Ang Pilipinas ay hindi na basta-basta. May kakayahan na tayong depensahan ang ating teritoryo mula sa kanayunan hanggang karagatan. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng makabagong kagamitan ay hindi nangangahulugan na agad tayong handang makipagsabayan sa ibang mas malalakas na bansa. Ang Sabra, tulad ng kahit anong high-tech equipment, ay nangangailangan ng sapat na training, maintenance at logistics support. Ito ay parang pagbili ng high-performance sports car. Hindi sapat na meron ka nito, kailangan din ng bihasang driver, maayos na kalsada at regular na maintenance upang masulit ang performance. Kung hindi, masasayang lang ang milyon-milyong pisong inilaan dito. Kaya malaking hamon din para sa AFP at sa Department of National Defense na tiyaking ang Sabra ay hindi lang showpiece o pang-exhibit. Kailangang ito'y talagang maging bahagi ng aktibong depensa ng bansa, hindi lang sa papel kundi sa aktwal na operasyon sa field. Sa huli, ang Sabra Light Tank ay hindi lang sasakyang pandigma. Isa itong simbolo ng pag-angat, ng pagbabago at ng pag-asa na ang ating kasundaluhan ay hindi naiiwan sa makabagong panahon. Sinibak na sa live fire exercise ang mga tangking binili ng Pilipinas mula sa Israel. Magbabalita si Brian Castillo. Sunod-sunod na putok ang pinakawalan ng Sabra light tanks ng Philippine Army. Ang maaksyong tagpong yan, bahagi ng Combined Arms Training Exercise o CATEX-katihan ng Philippine Army dito sa Pro Valley sa Capas Tarlac. Ang senaryo, kunwaring umaabante na ang kalabang puwersa sa lupa. Kaya pumosisyon ang ating mga tangke para pigilan ang mga kalabang nakatangke rin. Ganito raw ang posibleng maging eksena sakaling umabot na sa mainland ng bakbakan para depensahan ang teritoryo ng bansa. So it's a combination, artillery, mortars, and also our guns from our tanks. Not only do we test the capability of these arms, but also how they work together. Isa sa mga pinakabagong armas ng Army, ang Sabra light tanks na binili mula sa Israel. Ipinosisyon ang target sa paanan ng bundok na halos may 1 kilometro ang layo. Pero kaya raw ng mga modernong tangking ito na asintahin ang kalabang nasa hanggang 16 na kilometro gamit ang 155mm high explosives at sabot rounds. Ito ang unang beses na sumabak sa field training at live fire exercise ang ilan sa mga pinakabagong Sabra light tanks ng Philippine Army. Noong nakarang taon lang ito dumating sa Pilipinas at bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng puwersa ng ating militar. Para mas mapalakas pang depensa, nagpakawala rin ng pag-atake ang ilang Autonomous Truck-Mounted Howitzer System o ATMOS. Gayon din ang iba pang artillery ng Army. May ilang Amerikanong sundalo naman ang nagsilbing observer at walang direktang partisipasyon sa ginawang military drill ng Army. Paraan daw ito para mas mahasa ang mga sundalong Pilipino, lalo't hindi maikakailang iba talaga ang labanan kung pagdepensa sa teritoryo ang pag-uusapan. All of this is really intended to prepare us for external defense. Ang CATEX-katihan ang una sa serye na mga pagsasanay ng armed forces na gagawin ngayong taon. Patikim pa lang ito sa mas malaki at pangmalakasang balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na gagawin sa Abril, kung saan masusubok ang galing ng magkaalyadong militar sa lupa, dagat at himpapawid sa isang full battle scale simulation. It will be our full battle test. So we will be executing the concept of operations for our bilateral defense of the sovereignty of the Philippines. Para sa 1PH, Brian Castillo, News 5.